Maiksi ang buhay ng lalaking gabi. Nagtataka ang mga baguhan sa pag-aalaga ng isda kung bakit ang kanilang mga alagang isda ay mabilis na namamatay. At kung ano pa ang mas maganda at mas makulay ay siyang mas mabilis na pumapanaw. Sabi nila, mas maiksi ang buhay ng lalaki kumpara sa babae. Gaano ito katotoo? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito, kaya simulan na natin. Napakaganda na mga isdang tinatawag na gapi. Matingkad ang kanilang kulay at napakaraming bersyon ang kanilang color patterns. Madalas nga silang inilalahok sa mga exhibits at kung sino ang pinakamaganda ay siyang tatanghaling panalo. Bagamat may kulay ang babaeng gapi, ang kadalasang itinatampok sa mga kompetisyon ay ang mga lalaking gapi. Dahil ito sa mas matingkad nilang kulay at mas malalaking palikpik at buntot. Sabi nila, ang mga lalaking gapi ay mas maiksi ang buhay kumpara sa mga babaeng gapi. Kung ang babae ay nabubuhay ng hanggang 2 taon, ang lalaki naman ay umaabot lamang ng 4 na buwan o mas mababa pa. Bakit kaya ganito ang nangyayari? Ayon sa kanilang obserbasyon, maraming dahilan kung bakit mas maiksi ang buhay ng lalaki. Ang ilan sa mga ito ay mabilis maubos ang kanilang enerhiya, madali silang ma-stress, palaging aktibo, at mahina ang resistensya. Bakit madaling maubos ang enerhiya ng lalaking gapi? Ang pangunahing tungkulin ng lalaking gapi ay upang magparami ng lahi. Sa loob ng isang araw, nauubos ang oras ng lalaking gapi sa pakikipaghabulan para lamang ma-fertilize ang babaeng gapi. Mabuti sana kung isa lang na babaeng gapi ang kanyang makikita. Hindi siya masyadong mahihirapan habulin ito. Subalit kung maraming babae sa kanyang paligid, magkakaroon ng pagnanais ang lalaking gapi na habulin ang bawat babae isa-isa sa kanyang paligid. At kadalasan, ito ay walang humpay, kaya nga madalas bansagan ang lalaking gapi na aggressive dahil sa kanilang nature pagdating sa pakikipaghabulan sa babaeng gapi. Kaya nga, dahil sa patuloy niya itong nagagawa at mabilis na nauubos ang kanyang enerhiya, nakakaranas ng stress ang lalaking gapi. At kapag may stress ang gapi, ang naaapektuhan ay ang kanyang kalusugan. Samantala, kung ang pag-uusapan ay aquarium, bago man ito o matagal na, ang tubig dito ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng bakterya. Kung matagal na ang isang aquarium na pinaninirahan ng mga isda, may naninirahan na ditong beneficial bacteria. Ito ay ang mga microorganisms na ang pangunahing pagkain ay ang dumi sa loob ng aquarium. Wala silang negatibong epekto sa kalusugan ng mga naninirahang isda sa aquarium. Subalit, may mga mapanganib ding nilalang na maaaring lumitaw kapag hindi na nakontrol ang konsentrasyon ng dumi sa aquarium. Ang mga ito ang tinatawag na virus o parasite. Sila ang nagiging dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga isda. Kapag stressed ang isang isda, bumababa ang kanyang resistensya na sana'y magiging pananggalang niya laban sa kahit anumang sakit na dadapo sa kanya. Isa pa sa naobserbahan nila kung bakit mahina ang resistensya ng mga isda ay dahil sa genetics. Ayon sa pag-aaral, kapag patuloy na nagpaparami ang mga magkakapatid na isda sa isang aquarium, bumababa ang kanilang genetic quality dahil sa pagsalin nito sa maraming henerasyon. Nagiging mahina ang kalusugan ng mga bagong silang na isda kung ang kalusugan ng kanilang magulang ay mahina. Nangangahulugan ito na kapag mababa ang genetic quality ng magulang ay namamana ito ng kanilang anak. Ipinapayo nila na para maiwasan ang ganitong kondisyon, kailangang ipares ang isang gapi na may mahinang genes sa ibang lahi ng gapi na may mataas na kalidad. Sa kabilang banda, napapagod din ang babaeng gapi
lalo pa kung dalawa o higit pang lalaki ang humahabol sa kanya. Subalit, ang kadalasang solusyon ng babaeng gapi upang hindi siya makita ng mga aktibong lalaki ay nagtatago siya sa mayayabong na halaman sa kanyang paligid.